Mukha silang nag-share sa iisang katawan pero mayroon silang separate na puso, tiyan, spine. May kanya-kanya silang pares ng baga at spinal cord. Sipin mo, no? Dalawang katauhan nasa isang katawan. 'Di ba? Napakahirap din pero masaya sila. Nakikita nyo naman mga utol. So very rare na nangyayari ito. 'Di ba? Minsan naaawa ako dun sa lalo na sa mga hindi makalakad. Doon ako naaawa yung mga kadalasan bata pa lamang pumapanaw na mga ganito dahil nga syempre hindi naman sila makapag-function na normal. So walang ehersisyo. Kagaya ng bata kanina, yung sa India, 'di ba? Kasi hindi na siya makalakad. Mahina talaga yung kanyang katawan. Okay, tuloy na natin. Ang nakakatuwa dito ang isang ulo ang may kontrol lamang sa kalahating katawan. Kumbaga hating-hati talaga at may kanya-kanya din silang function at hindi sila perfectly coordinated. Pwede silang kumain at magsulat separately. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang susunod nating topic mga utol, medyo interesting talaga dahil ito'y tungkol sa rare genetics ng tao o ng human. So marami na rin naman tayo nakitang mga pangyayaring ganon. Pero paano nga ba o bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na ito sa isang tao? Okay? So alamin na natin, ito'y mula kay Great Maharlikan. Subscribe niyo yan mga utol. Like nyo na rin yung video. Like nyo rin yung video ko. Subscribe nyo rin ako. Ang mga taong may rare genetics. Panoorin na natin mga utol. Game na. At ang tao ay may kanya-kanyang pagkakaiba. Gaya na lamang ng ating fingerprint na sa loob ng 7.8 billion na populasyon ng tao sa buong mundo ay wala ni isa ang magkaparehas ng fingerprints. Oo nga. At sa ating topic ngayon, ating alamin ang top 10 na mga taong naitalang nagtataglay ng may pinaka-unusual na katawan. Ito yung mga taong hindi mo karaniwang nakikita sa paligid. Panoorin ito hanggang dulo at dito nyo makikita ang alin at tinubuan ng sungay. Diba? Pero anyway, mabalik ko lang yung topic doon sa may fingerprint natin, no? Kahit napakaraming tao, walang kaparehas ang fingerprint mo. Pati yata yung sa pupil. Okay? So yun, wala tayong kaparehas. Tsaka yung DNA natin, magkakaiba. Pero ano nga ba nagiging sanhi nitong mutation na ito? Okay? Pero rare yan mga utol ha. Tuloy na natin. Na parang isang rhino o kambing. Batang apat ang paa. Ang isang lalaki na may 2 ilong at marami pa. Number 10, maskara. Ang tinutukoy ko dito ay si Kang Kang mula sa bansang China. Siya ay ipinanganak na may rare condition na kung tawagin ay transverse facial cleft. Dahil dito ang itsura nito ay mayahalin tulad mo sa isang taong nakasuot ng maskara. May mukha niya, Parang may maskara nga, First time ko makita yan, mga utol. Tuloy na natin. Kaya naman ang nanay nito na si Yi Jilian ay hindi napigilang mapahagulgol noong makita niya ito sa unang pagkakataon. Aniya, wala siyang kaalam-alam na may health issues pala ang kanyang magiging anak dahil naging normal naman ito noong ito'y kanyang ipinagbubuntis. Ayon sa mga doktor, malamang ang naging kondisyon ni Kang Kang ay may kinalaman sa isang infection sa embryo. Grabe. O baka dahil sa mga medications na iniinom ng kanyang ina noong buntis pa ito. Number 9, 360 degrees. Yeah. Isang lalaki ang nagngangalang Mahendra Ahirwar mula Madhya Pradesh, Central India, ang kayang lumingon ng hanggang 360 degrees. Hindi natin kaya. Kahit 180 nga, hindi natin kaya Para mga approximately mga 90 plus lang, no? 120 pwede na yung maximum. Well, hindi ito isang talent o isang magandang katangian. Bagkus ito ay isang kakaibang karamdaman na nagpapahirap kay Ahirwar ng kanyang normal na pamumuhay. Dahil sa sobrang lambot ng kanyang leeg ay hindi nito kayang igalaw ang kanyang ulo at hirap ito sa lahat ng gawain, lalo na kapag kakain at dudumi. Basically, paralyzed si Ahirwar. Maging ang mga katawan nito ay sobrang lambot na akala mo'y isang nalusaw na gelatin. Ayon sa mga magulang ni Ahirwar, normal siyang ipinanganak. Ngunit habang siya ay lumalaki, unti-unti namang humihina ang kanyang mga buto at muscles. Halos mawalan ng pag-asa ang mga magulang ni Ahirwar at anila,
mas gugustuhin na lang nilang mamaalam ang kanilang anak kaysa makita nila ito sa kanyang kalagayan na araw-araw ay nahihirapan. Mercy killing. Ngunit isang araw ay nabigyan sila ng pag-asa dahil sa isang Good Samaritan na nagngangalang Julie Jones mula US. Ani Julie, nabalitaan niya ang kalagayan ni Ahirwar, kaya naman naging desidido siyang ipagamot ang bata. Sa tulong ng kanyang itinatag na charity para sa operasyon nito ay natupad nga ang pangarap ni Ahirwar na maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit sa kasamaang palad ay biglaan ang pagpanaw nito Nako po. 8 buwan matapos ang kanyang operasyon. Ang ikinamatay niya ay congenital myopathy na dulot ng sobrang kahinaan ng kanyang muscles at immune system at hindi dahil sa kanyang operasyon. Number 8, Mahina talaga yung katawan niya. Yun lang yun. Okay, tuloy na natin. Spider Girls. Eto, yun, Ang tinutukoy ko magkakadikit. dito ay ang magkapatid na si Ganga at Jamuna Montal. Ang dalawang magkapatid na ito ay may bansag na The Spider Sisters o The Spider Girls. Si Ganga at Jamuna ay conjoined twins mula West Bengal, India at ang kanilang mga pangalan ay hinango sa dalawang sacred rivers sa kanilang bansa. Mayroon silang 4 na mga kamay at 3 paa. Pero ang nakakabilib dito ay mayroon lang silang iisang atay. Share sila sa nag-iisang tiyan, 2 kidney at nag-iisang daluyan ng ihi at dumi. Pero mayroon silang 2 puso. Ayon sa mga doktor, pwede naman silang paghiwalayin, ngunit hindi sila pumayag dahil labag daw ito sa kalooban ng Diyos. Habang namamasukan ng dalawa sa isang circus show ay nakatagpo pa nga sila ng lalaking nagpatibok sa kanilang puso. Ang sabi ay love at first sight daw. Ang lalaki ay isang guro at ang pangalan ay Hasimuddin Ahmad. O, nagkaasawa pa sila, di ba mga utol? O, yung lalaki, swerte, 2 and 1, 2 asawa niya. Sino yung kabit? And anyway, joke lang, pero okay pa rin, di ba? At least, pinilit nila maging normal yung pamumuhay nila. Okay, tuloy na natin, kahit na sa kanilang kalagayan. Nagkaroon sila ng anak pero namatay din ito ilang oras lamang matapos itong isilang sa pamamagitan ng cesarean. Number 7, 4 na paa. Ayan, no? Ang lalaking ito ay si Deepak Paswan mula rin sa bansang Sa India. dibdib, no? Si Deepak ay may 2 extra na paa pero wala itong function dahil nakalaylay lang ito sa kanyang tiyan at nagsasanhi lamang ito ng bigat. Dahil madalas itong mabuli sa kanilang lugar at naging pahirap din ito kay Deepak, humingi ng saklolo ang mga magulang nito para kahit papaano ay magkaroon man lang ng normal na pamumuhay ang kanilang anak. Pwede kaya ipatanggal yan, mga utol? No? Baka may nakakabit na organ kasi. Pero tuloy na natin para malaman natin kung napa-opera. Laking pasasalamat ng kanyang magulang nang pumayag ang ilan sa mga tanyag na surgeons ng Bangalore's Fortis Hospital na operahan si Deepak ng libre, na usually nagkakahalaga ng 50,000 pounds. Matapos ang 4 na oras na operasyon ay matagumpay namang naalis kay Deepak ang extra legs nito at sa kasalukuyan ay naging masaya at normal na ang kanyang pamumuhay. Buti na lang walang hindi nakadikit sa yung iba kasi kaya hindi matanggal. Nakakabits, may tatamaang internal organ, no? Buti sa kanya, ganun lang. O, naging normal yung takbo ng pamumuhay ng bata. Tuloy na natin. Number 6, 2 ulo sa isang katawan. Ang tinutukoy ko ay ang conjoined twins na sina Abigail at Brittany Hensel mula Minnesota, USA. Ang tawag sa kanila ay dicephalic parapagus twins. Ibig sabihin, symmetrical ang kanilang organs. Mukha silang nag-share sa iisang katawan pero mayroon silang separate na puso, tiyan, spine. May kanya-kanya silang pares ng baga at spinal cord. Sipin mo, no? 2 katauhan nasa isang katawan. 'Di ba? Napakahirap din pero masaya sila. Nakikita nyo naman mga utol. So very rare na nangyayari ito. 'Di ba? Minsan naaawa ako dun sa lalo na sa mga hindi makalakad. Doon ako naaawa yung mga kadalasan bata pa lamang pumapanaw na mga ganito dahil nga syempre hindi naman sila makapag-function na normal. So walang ehersisyo. Kagaya ng bata kanina, yung sa India, 'di ba? Kasi hindi na siya makalakad. Mahina talaga yung kanyang katawan. Okay, tuloy na natin. Ang nakakatuwa dito ang isang ulo ang may kontrol lamang sa kalahating katawan. Kumbaga hating-hati talaga at may kanya-kanya din silang function at hindi sila perfectly coordinated. Pwede silang kumain at magsulat separately. Kung titignan nyo ay may kalaparan nga ang kanilang chest kumpara sa normal na tao. Lumabas rin sila sa iba't ibang talk shows gaya ng Oprah Winfrey Show, BBC,
The Discovery Health Channel. Pero yung ano nila, no, yung lower leg nila, lower body nila, normal, no, mga utol. Tuloy na natin. Cooperative naman ang dalawa sa kanilang pang-araw-araw na gawain, kaya ng paglalakad, pagmamaneho at kaya din nilang sumakay sa bisikleta normally. Number 5, may ilong sa noo. Ito na. Ang taong tinutukoy ko ay si Xiao Lian, 22 years old mula Fuzhou, China. Sa totoo lang, wala naman talagang tumubong ilong sa kanyang noo, kundi sinadya talagang inilagay ito ng kanyang mga Chinese surgeons sa kanyang noo. Yung sa kanya pala, pinasadya, mga utol, modified, no? Okay, balikan muna natin. Kundi sinadya talagang inilagay ito ng kanyang mga Chinese surgeons sa kanyang noo. Ayon sa balita, na-aksidente umano si Xiaolan noong August 2012 kung saan lubhang nasira ang cartilage ng kanyang ilong at tuluyang nasira dahil sa kapabayaan. Ayon sa mga surgeons, wala nang pag-asa pang ayusin ang ilong nito. Kaya naman nagkaroon sila ng ideya na magpatubo ng isa sa kanyang noo. Okay. Ang bagong cartilage ng ilong ay mula sa ribs ni Xiaolian. Hinayaan itong tumubo sa loob ng 9 na buwan hanggang sa pwede na itong ilipat sa normal na lokasyon nito. Medyo nakakahiya ito kung makita man ito sa pampublikong lugar. Pero ayon sa mga eksperto, hindi na bago ang ganitong larangan ng medisina dahil hindi ito nagkakalayo sa proseso ng common na plastic surgeries. Galing rin naman ang mga ano na yun, no? Nung gumawa ng, yung mga doktor na gumawa na yun. Yung mga surgeon. Isipin nyo, no? Nagpatubo ng bagong ilong. Tuloy na natin. Akala ko naman, pinanganak siyang ganon. Yung pala, pinalagay niya lamang dahil nga hindi na mag-function ang kanyang ilong dahil sa aksidente. Tuloy na natin. Number 4, allen na may sungay. Ang isang allen na nagngangalang Zhang Ruifang mula Henan Province sa bansang China ay may kakaibang karakteristik kumpara sa isang normal na matanda. Hindi dahil higit 100 years old na ito, kundi dahil sa tumubong sungay nito sa kanyang noo na parang isang rhino. Sa una ay inaakala ng pamilya na patsi lamang ito sa kanyang balat. Pero laking gulat nila ng kalaunan ay unti-unti itong humaba hanggang 6 centimeters at hanggang sa tuluyan na nga itong lumaki. Ayon sa pag-aaral, ang kaso ni Zhang ay tinatawag na cutaneous horns. Opo, meron din iba pa, oh. Hindi lang pala siya yung nagkaroon ng ano, no, ng sungay. Paray, 'di ba? Nahihirapan ako isipin, masasabi ko sana si Hellboy, no, ang laki ng sungay no Hellboy. Anyway, hindi yan baga, alam naman natin hindi normal, pero kung babasihan natin ay yung mga luma nating paniniwala at kung ang relihiyon ang ating pagbabasihan, masasabi ng ibang tao diyan na ito'y gawa ng ano, no, ng kasamaan, ng evil o ng devil, mga utol. Pero syempre, hindi naman sinasadya na tubuan ng sungay pero ano yung ano nung sungay? Gusto ko malaman yung ano ba yung composition ng sungay? Para bang kuko natin yan? Parang ganon? O yung para sa mga baka? Okay? So balikan natin konti. Ayon sa pag-aaral, ang kaso ni Zhang ay tinatawag na cutaneous horns. Isang rare condition kung saan namumuo ang mga keratins sa iisang parte ng katawan. So parang ano, parang kuko nga natin. Okay? Yun yung composition yan. Ang keratin ay protina na matatagpuan sa ating buhok at mga kuko. Kung sa hayop, ito ay nagiging isang sungay, wool at iba't ibang klase ng balahibo. Kung sa unang tingin ay medyo horrifying nga naman ang itsura nito, pero isa lamang itong uri ng deformity. Minsan ito ay cancerous, pero sa kaso ni Zhang, isa itong benign at walang kaso sa kanyang kalusugan. Ayan mga utol, isang form lamang ng deformity. Okay, sa keratin o nabuo yung mga keratin na yung sustansya ng kuko at ng buhok natin. So yun, kaya nagkakaroon ng sungay. Number 3, labas ang mata. Ito ang talent ng isang lalaki mula Pakistan kung saan kaya nitong palabasin ang kanyang mga mata. May nakita na rin ako ng ganito, babae naman, no? Napapaluwa niya yung kanyang mata. Okay, tuloy na natin. Mula sa kinilalagyan nito, na animoy malalaglag na. Kung sa labanan ng titigan ay tiyak na hindi ka mananalo sa kanya. Ang lalaking ito ay si Ahmed Ali. Ayon kay Ahmed, aksidente lang niyang nadiskubre ito. Isang araw habang siya ay may ginagawa at nahawakan niya ang kanyang mga mata ay bigla na lang daw itong lumabas. Kinabahan siya na baka nasira na niya ang mga ito pero kalaunan ay narealize siya na wala pala siyang dapat na ikabahala.
Naging sikat si Ahmed sa isang social media site sa Pakistan at ngayon ay nagbabalak na siyang i-register ang kanyang kondisyon sa Guinness Book. Oo. Number 2, Wolf Boy. Ang batang ito ay si Ito yung Lalit bata, Patidar mula Central India. Mayroon itong rare condition na kung tawagin ay hypertrichosis, isang abnormality sa pagtubo ng isang Kala mo poodle siya, mga utol, no? Tingnan mo naman. Grabe, no? Ano yung sakit niya? kondisyon na kung tawagin ay hypertrichosis, isang abnormality sa pagtubo ng isang buhok. Ayon sa mga eksperto, pwede itong tumubo sa buong katawan o sa isang parte lamang gaya ng kaso ni Lalit. Ayon sa ama ni Lalit na si Bangkat Patidar, ganito na siya mula nung isilang. Ayon sa mga doktor, walang gamot sa ganitong kalagayan. Ang cause ng hypertrichosis ay hindi pa matukoy sa ngayon, pero ang suspetsa ay isa itong genetic disorder. Sa kabila ng kondisyon ni Lalit ay marami pa rin itong mga kaibigan sa eskwelahan at madalas ang bansag sa kanya ay Wolf Boy at kung ano-ano pa. Mukha naman siya mabait. Sa katunayan, si Lalit ay naging sensation ng pagsiselfie sa kanilang lugar. Number 1, pinakamahabang dila sa buong mundo. Malamang si Adrian Lewis mula Michigan ang taong may pinakamahabang dila sa buong mundo. Hindi kaya mga aswang. Anyway, human pala. Tuloy na natin. May sukat itong 4 inches long. Mas mahaba ng kaunti kumpara sa current record holder ng Guinness Book na 3.97 inches. Although hindi pa siya nabibisita ng mga taga-Guinness, naniniwala siya na nahigitan na niya ang current holder na si Nick Strawberry. Okay mga utol, huwag nyo makakalimutan mag-iwan ng inyong mga comment sa comment section at paki-like na rin yung video para sa analytics natin. Paki-subscribe na rin. Huwag nyo rin kalilimutan si The Great Maharlikans. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat ng walang sawa dahil sa walang sawa nyo rin pagsuporta sa ating channel. Kayo mag-iingat. Keep safe mga utol. Sana nag-enjoy kayo. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.